binenta ng lolo mo ang bahay na ito. Matitiis niyo yun? Na ang sarili niyong ina walang matitirahan? Kung hindi mo mapatawad ang sarili niyong magulang dahil sa tingin niyo, sinira niya ang buhay niyo. Sana naiisip niyo rin na pati ang buhay ng sarili niyong anak, sinisira niyo. Nay, ito na po pagkain nyo. Nay? Dalhin mo ako ngayon sa boarding house ng kapatid mo at ng kapatid ko. At huwag mo nang subukan magpalusot kung ayaw mo mag-away tayo. Bakit? Ano nangyari? Nay? 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 Ako. Dok, hindi siya magising eh. Ate! Ano ba? Kumuha na kayo ng taxi! Sandali! Bernie, ano ba? Sino ka? Nanay, akala namin kung napano ka na. Nanay. Anak ba kita? Kumusta po pakiramdam niyo? Okay naman. Nahihilo pa ba kayo? Mabilis po ang pulso niyo at nanlalamig po kayo. Mukhang bumabagsak po blood pressure ninyo. Ano bang pakialam mo? Hindi naman kita kaano-ano. Siyempre po, may pakialam po ako sa inyo kasi ako po ang doktor niyo. Kailangan po siguraduhin na maayos ang mga sitwasyon ng mga pasyente ko. Maayos ang pakiramdam ko. Pag inuwi niyo ako sa bahay namin. Ayoko dito. Puro matatanda. Amoy lupa. Eh, saan ba sa inyo? Naalala niyo po ba? Lukaret ka! Hindi, matapang yun! Masusunog! Relax lang dapat! Ha, oo! Oo, ganun lang ang timpla. Ng gamot. Oo! Ilang beses ko na sinabi sa'yo yun eh. Eh, ako talaga magkakapokdat yun, no? Oo, sige, sige. Tawagan kita uli, ha? Sandali lang. Sandali. Ay, Feli, ano nga ba, paano nga ba kayo naging magkamag-anak ni Danny? Pinsan Kapatid ko niyo yung yung nanay tatay niya. Ano ba talaga? Pinsan? Kapatid? Nakawala kayo ng peace of mind? Kapatid. Pinsan. Pinsan. De, kasi ganito yon. Yung tatay niya, pininsan ko. Tapos yung nanay niya, kapatid ko. Yun. Paano yun? Eh, di magkamag-anak yung magulang niya? Hindi! Hindi! Inspiration, ha? Hindi! Yung tatay niya, pininsan ng pinsan ko. Pagkatapos, yung nanay namin, magkaiba. Kaya, half-sisters lang kami. Kaya hindi magkamag-anak. Di ba? Sakto. Hello? Ay, ano lang, kasi, yung mga etchoserang frog, Ay, umatake sila uli. Kamusta na pakiramdam mo? Masakit pa ba dyan mo? Hindi na. Sorry, Papa, ha? Wala ka nang ang money. Na-hospital pa ako. Shh! Huwag mo isipin yan, ha? Ang importante, gumaling ka na. Eh, paano na tayo ngayon? Bernie! Bernie! Dito lang po kayo maghintay. Alam mo, kasalanan mo to eh. Inabuso mo na nga yung kapatid ko, pati asawa ko mga anak nang wala sa oras dahil sa'yo. Eh bakit mo sa akin isisisi ang kapalpakan mo? Di ba ikaw yung nakabuntis sa kanya? At kung hindi ka nakulong, hindi sana lalayas ang ate ko. Kuya, tama na.
Ano? Wala na kayong gagawin, di magsisiyan tsaka mag-away. Mga anak na si Ate Irene, no? Sa tingin niyo makakatulong yan? Pwede tigilan niyo muna yan? Pinag-isipan ko yan eh. Maghahanap ako ng maayos na trabaho. Yung disente, medyo malaki yung bayad. Para meron tayong panggastos sa school mo, sa baon mo. Sa masarap na pagkain, hindi tulad ng kinain natin. Ha? Tapos, lilipat na rin tayo ng bahay. Gusto ko kasama si Lola para alagaan niya ako. Sige. Walang problema yan. Kasama natin si Lola. Ikaw, masok ka na sa trabaho mo. Eh, paano si ate? Ako na bahala, nandito naman ako eh. Masok ka na sa trabaho, bago ko palang makapamaya, masasanti ka pa. Sige, mag-ingat kayo. Umuti din na ganyan, kuya. Bait si Rico tsaka nirerespeto niya ako. Kasi inaaway mo siya, dapat pasalamat ka. Kasi may nag-aalaga sa akin. Kailangan niya magkaroon ng maintenance medication sa anemia. And her senile dementia. Mukhang nag-a-advance ang stage, baka mauwi pa sa Alzheimer's. Kawawa naman pala matanda. Sa palagay ko, nag-uugat ang kanyang depresyon sa pamilya niya. Kaya kailangan mahanap natin sila. Pero wala siyang maalala. Palagi niyo siyang kakausapin. Magkakaroon siya ng lucid moments na kung saan magiging normal ang kanyang kondisyon. Pero panandalian lamang ito. Kailangan tayo makakuha ng mga impormasyon sa maikling panahon, nasa hustong wisyo siya. Wala ang pusa. Pwede maglaro ang daga. Sigurado ka bang hindi dadating agad yun? Hindi dadating yun. Nasa Divisoria bumibili ng gamit para sa parlor. Okay. Miss na kita. Mas nus kita, no? Talaga? Ano? Nagsiselos na ako pag lagi kayong magkasama. Babes, si tita, hindi nahihirapan huminga kanina eh. Mouth-to-mouth resuscitation. Huwag mo akong gawing tanga. Umabot na ako rito, oh. Babes, hindi. Wala lang to. Tita, sabihin mo naman, oh. Babes, wala lang. Tita, sabihin mo. Sabihin mo, wala lang. Wala lang, di ba? Tama ka, Wanda. Boyfriend ko si Danny. At ako ang mahal niya. Pera lang ang habol niya sa'yo. Ganun ba? Madali lang naman ako kausap eh. Hindi ba, Danny? Kung ganon, mamili ka. Siya o ako. Hindi naman kita pipigilan kung ano gusto mo eh. Malaya ka makakalis sa bahay na to. Oh, Danny! Yun naman pala eh. Meron akong kondo. Pwede tayo magsama doon. Kelly, Yes. pasensya ka na. Si Wanda ang mahal ko eh. Narinig mo? Pinili ang bakla. Hindi ang babaeng parang bakla magmahal. Maluwag ang bahay na to para sa dalawa, masikip para sa tatlo. Ikaw ang pangatlo, Feli, at ikaw ang nakakasikip. Makakaalis ka na! Papa, may money ka pa ba? Meron pa, bakit? Nagugutom kasi ako. Gusto ko kumain ng masarap. Sus, yun lang pala eh. Anong gusto mo kainin? Kahit ano, basta malinis.
Sira. Sige, basta ikaw, malakas ka sa akin eh. Yay! Okay mo ng bag mo. Tara. Kain na tayo ng malinis at masarap na pagkain. Hindi ba sabi mo ako ang mahal mo? At pera lang ang habol mo kay Wanda? Pwede akong bumalik sa Macau. Pwede akong bumalik sa Japan. Pwede akong magtrabaho ulit. Kaya ko yung buhay na binibigay ni Wanda sa'yo. Alam ko, matanda ako kaysa sa'yo. Pero Danny, babae ako. Pwede mo akong ipagmalaki kahit na kanino. Pwede tayo mabuhay ng normal. Pasensya na, Feli. Si Wanda talaga ang mahal ko eh. Pasensya na. Tama na. Para ka nang namamalimos niyo ng pagmamahal. Pati kaligayahan gusto mo nang bilhin. Ano na lang ang halaga mo? Para umabot ka ng sukdulan ng pagkadesperada. Excuse me. Kamusta ang fetal monitor? Irregular ang heartbeat ng baby. Pakikuha nga yung ultrasound. I suspect that we have a cord prolapse. Patingin ng chart. This patient is eclamptic. We need to prepare C-section. Nurse, let's prepare C-section. Excuse me? Kayo po ang asawa ni Irene Junicio? Opo. Nagkakaproblema kasi sa pag-delivery sa kanya eh. Very irregular yung heartbeat ng bata, tapos tumataas ang blood pressure niya. Makakasama yun para sa kanilang dalawa. Dok, ano pong dapat gawin? Nagpahanda na ako ng cesarean procedure. Pinapaalam ko lang sa inyo. Sige po, Dok. Gawin niyo po lahat para maligtas siya. May pipirmahan ka nga palang consent form. Hingin mo na lang sa nurse, okay? Okay po. Sige, iwan ko na kayo. Kuya, di ba kailangan ng malaking halaga sa cesarean? Saka kuha ng pera.
Nay Remedios? Akin to! Akin to! Huwag mong kukunin! Hindi ko naman po kukunin sa inyo yan eh. Sige, sa inyo na yan. Hindi na sila malalayo sa akin. Sino? Ang aking mga anak. Bakit nalayo ba sila sa inyo? Inilayo sila sa akin ni Pablo. Baka gusto mo ikwento mo sa akin kung anong mga nangyari. Huwag kang mag-alala. Buka mo na. Kakampi mo naman ako eh. Hindi. Ayaw ni Pablo. Ayaw ni Pablo na magkwento ako sa ibang tao tungkol sa buhay namin. Si Pablo ba ang asawa mo? Laya na pala ang karnaper. Alam ko pong hindi niyo ako matatanggap kahit kailan. Matalino ka rin pala. Talagang hindi. Nagpunta lang po ako dito dahil wala na po akong ibang malalapitan. Kasalukuyan po nanganganak si Irene. Delikado po ang lagay niya at na maging anak namin. Kadugo niyo rin po sila, di ba? Sana po matulungan niyo sila. Pero ang kailangan mo, Pangbayad po sa cesarean. anong kapalit? Kahit ano pong hingin niyo, gagawin ko. Sige. Akong sasagot sa lahat ng bayarin ng ospital sa isang kondisyon. Ano po yan? Lalayo mo anak ko. Walang paalam. Walang paliwanag. Maglalaho ka sa buhay niya at sa apo ko. Pero... That's my condition. Take it or leave it. Anong klase kayong ama? Sarili niyong anak na titiis ninyo? Gagawin ko yan para sa kabutihan niya. And maybe for your own good as well. What do you know about being a father, huh? Magiging ama pa lang ako. Pero alam kong kailangan magsakripisyo ng isang ama para sa kabutihan ng kanyang pamilya. At kung yun lang ang tanging paraan para mailigtas ko si Irene at maging anak namin, papahig ako sa kondisyon niyo. Masakit. Kaya taas na akong sasabihin sa inyo na mas mabuti akong ama at tao kaysa sa inyo. Congratulations! It's a baby girl! Anong nangyari sa'yo? Mukha kang basura. Basura? Oo nga! Mukha akong basura! Wala akong kwenta kung para sa'yo mukha kang banal, malinis kang sobra. What are you talking about? Di ba wala naman akong kwenta? I'm a failure! Lahat ng gawin ko, palpak! Yan ang resulta ng pag-iwan sa'yo ni Inay. Huwag na natin sisihin ang nanay dito! Wala naman siya doon nung ilang beses akong pumatol sa may asawa, sa foreigner, sa kriminal, sa bagets! At wala rin siya doon nung ilang beses ako nagpalaglag ng bata! Kasalanan ko lahat ito! Wala akong dapat sisihin, kundi ang sarili ko lang! At ang sabi mo, basura ako! Oo, basura ako! Hindi kailangan ng mundo ang basura! Hindi ako kailangan! Nay, Remedios, ilang oras na tayo dito. Hindi niyo pa rin sinasagot yung tanong ko. Si Pablo ba asawa niyo?
Nasaan siya? Alam niyo ba kung saan siya nakatira? Nasaan ang mga anak niyo? Sino si Pablo? Feli, mag-usap tayo. Feli. Feli! Walang hiya ka? Bakit mo kinuha ang anak ko? Gusto ko lang naman siya makasama eh. Ilang taon mo siyang hindi sinuportahan? Ngayon ka magdidesisyon o pakaama sa kanya? Umalis ka na dito bago mo patawag ng polis! Paano nalaman na nandito ako? Sinabi sa akin ni Bernie, unang bahala sa lahat ng gastusin dito sa ospital. Hindi niya na kaya ang responsibilidad, kaya iiwan niya na kayo. Anong ginagawa niyo? Ibebenta ko ng bahay na ito eh. Ibebenta niyo nang walang permiso ni nanay? Pinagtatanggol mo siya? Oo nga pala. Ikaw ang buhay na alaala ng mga kahayupan ng ina mo. Hindi niyo pa ba nahanap ang asawa niya si Pablo Junicio? Hindi pa rin natutunto ng asawa niya. Ayoko kumain! Lalasunin niyo lang ako! Ayoko dito. Sana ngayong Pasko ay